Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang unang kabanata ng taga-Kolosas at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Ikaw ay kamangha-mangha dahil narito kang nakikinig sa ating pang-umagang debosyon kahit na holiday ngayong araw. Ngayon ay sisimulan po natin ang panibagong libro sa libro ng Kolosas. Dapat po nating hingin ng Diyos na kanyang ihayag sa atin ang kanyang mga salita. Pag-usapan po natin ang iglesia sa Kolosas. Anong uri ng simbahan ang naroon? Kung maririnig po natin na may magsasabi na ang 611 ay isang napakatapat na iglesia, ito ay napakagandang pakinggan. Kung ang itong iglesia na ito ay puno ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, ang iglesyang ito ay napakaganda. O kaya ang 611 ay mabunga, ibig sabihin ang iglesyang ito ay napakaganda. Pagkatapos tayo ay magpapasalamat sa Diyos dahil meron tayong si Pastor Joshua na nangunguna po sa atin. Ito ay napakagandang pakinggan at ganito po ang iglesia sa Kolosas. Mababasa po natin mula verse 1 to 7 kung paano sinabi ni Pablo na patuloy niya silang pinapanalangin. Sa verse 9, sabi po doon, kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ng kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Ang ganitong mga uri ng simbahan, hindi po ibig sabihin nito ay nauunawaan na nila kung ano ang kalooban ng Diyos. Kung kaya naman, naroon ang panalangin ni Pablo para sa mga taga-Kolosas. Ngayon ay ano kaya ang nais ibahagi ng Diyos sa atin? Kung kaya bibigyan po natin ang kabanatang ito ng pamagat na pagsasabuhay ng kalooban ng Diyos. Una, ay mula verse 1 to 18, lubos na kilalanin ang kalooban ng Diyos. Alam ni Pablo kung ano ang kalooban ng Diyos at kung ano ang kalooban niya sa kanyang pagiging isang apostol. At sa mga panahon na iyon ay siya ay nasa bilangguan. Ngunit sa bilangguan ay patuloy niya pong ipinapanalangin ang mga simbahan. At sa pamamagitan ng paghahayag ng Diyos sa kanya, siya ay kanyang pinangunahan kung paano pangungunahan ang mga iglesia. Alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. Ang mga simbahan sa Kolosas ay nagmumukhang maganda sa panlabas na itsura nito. Ngunit mapapansin po natin
na maraming parte ng kanilang paglilingkod ay hindi po talaga nila kilala ang Diyos. Kaya sa buong libro ito ng Colosas ay makikita po natin ang problema ng mga simbahang ito. Halimbawa sa chapter 2, nagbumuka silang maayos sa panlabas, ngunit sa kaloob-looban nila ay hindi rin, kung kaya naman kailangang ipanalangin ang mga simbahang ito. Sa pagbabasa po natin ng mga kabanatang ito, ako ay mayroong espesyal na pakiramdam na tayo po ay pinapanalangin ni Pablo na maging kalugod-lugod tayo sa harap ng Diyos. Alam ni Pablo na may mga bahagi sa iglesyang ito na hindi kalugod-lugod sa kanya. Ang mga iglesyang ito ay napakaganda, napakamabunga, sila ay masigasig sa paghahayag ng salita ng Diyos. Ngunit sila nga ba ay tunay na bang mabunga kahit sa magagandang mga bagay na dapat nilang isabuhay? Sabi sa verse 11, idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Ang kapangyarihang ito ay hindi lang po sa pagpapagaling o kaya ay pagpapalaya. Dito ay nabanggit din na magkaroon sila na maging matatag, magkaroon ng dakilang kapangyarihan upang matiis na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. At ang pagtitiis na nga ito ay lalo na sa ibang tao. Sa mga pagkakataon na tayo po ay inaatake ng iba, dito ay maganda na ang ipinapakita ng mga taga-Colosas, ngunit patuloy pa rin silang pinapalakas o kaya pinapaalalahanan ni Pablo
na isabuhay pa ang mga prinsipyo ng Diyos. Tayo ay nagpapasalamat sa Diyos kung paano binigyan niya tayo ng pagkakataon na makapagbigay ng mga propesiya at atin pong naranasan kung gaano makapangyarihan ang Diyos. Ngunit dapat din po nating matandaan na ang kadakilaang ito ay may kasama dapat na pagtitiis. Sabi sa verse 12, lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Dapat po tayong magpasalamat dahil tayo ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na maging kabahagi ng kanyang mga pangako. Huwag po tayong maging malungkot kung sa tingin po natin ay wala tayong sariling kayamanan sa mundo. Ngunit dapat po nating matandaan na ang mana na mayroon tayo sa kalangitan ay napakaganda. At ito ay isang bagay din na nais ipaalala ni Pablo sa mga taga-Kolosas noong araw. Ang nalalaman ng mga taga-Kolosas pagdating sa Panginoong Hesus ay limitado at hindi klaro. At kaya nga naman sa kabanatang ito ay nabanggit kung sino at ano nga ba ang Panginoong Hesus. Sabi sa verse 15, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Walang sino man ang nakakita pa sa Diyos. Tanging ang kanyang natatanging anak lamang ang nakakakilala o kaya ay nakakita na sa kanya. Para sa mga hintil na hindi pa nakakakilala sa Diyos, paano nila nalalaman o nakikilala ang Diyos? Iyon ay sa pamamagitan natin bilang kanyang mga lingkod, bilang kanyang mananampalataya. Marunong kayong magmahal. Ganito pala ang mga Kristiyano. At sa parehong paraan, hindi po kilala ng lahat ang Diyos o kaya hindi lahat ay nakakita pa sa Diyos kung kaya dapat po nating isabuhay ang kanyang kabutihan. Nitong mga nakaraang taon ay kinakailangan kong ako ay nag-gym. Pagkatapos ay nakilala ko ang aking personal instructor at ang aking instructor ay hindi naman po Kristiyano. Ngunit kanyang sinasabi madalas na ramdam ko na kayong lahat ay napakabuting mga tao. Pagkatapos ay kanya nang ibinahagi kung gaano siya kasama. At aking naisip, talagang napakasama niyang tao.
at unti-unti ay naging maganda ang kanyang pakiramdam pagdating pa sa ating iglesia. Pagkatapos siya na ay nagsimulang magsimba po sa atin. Pagkatapos ang iba namang instructors ay dumadala po sa iba nating mga branch churches. Pagkatapos ako ay napaisip kung paano ko madadala sa kanya ang seed course. Dahil kung aasahan ko siya na magbasa ng Biblia, hindi naman lahat ng tao ay makakatanggap kung magbabasa lamang sila ng Biblia. May mga pagkakataon na kinakailangan din po nating ipakita kung paano nga ba ano ang kaibhan ng mayroong Jesus sa buhay. Verse 16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahal at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. May mga tao na nais gumawa ng panghuhula dahil nais nilang malaman kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Nais ng mga tao na manghula upang malaman kung ano ang nasa hinaharap. Ngunit sabi sa verse 18, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan, siyang pasimula, siyang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay, upang siya ay maging pangunahin sa lahat. Mula nung pasimula hanggang sa katapusan, ang Diyos ang siyang naghahari sa lahat at siyang nangunguna sa lahat. Kung kaya, dapat po nating isipin bakit natin gusto nang malaman kung ano ang nasa hinaharap. Iyon ay dahil hindi po natin mapagkatiwalaan ng Diyos. At bakit po tayo umaasa sa mga manghuhula? Mga manghuhula na nagsasabi na alam kung ano ang ating nakaraan. Pagkatapos ay paniniwalaan natin ang mga sinasabi ng mga manghuhulang ito. Ngunit, si Kristo ang puno ng lahat. Siyang nangunguna sa lahat mula pa nung pasimula hanggang sa katapusan. Siya ang patuloy na naghahari. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Dahil maging ang kamatayan ay maaaring magkaroon ng kagalingan o muling pagkabuhay. Maraming beses ay nais po nating magkaroon ng breakthrough sa maraming aspeto ng ating buhay.
Ibig sabihin ay wala tayong ibang dapat na gawin kundi ang sumunod sa Diyos. At di tulad ng iglesia sa Colosas na sila ay nawawala dahil hindi nila tunay na kilala si Hesukristo. Na pinipili nilang o kaya umaasa sila sa ibang mga bagay imbes na umasa lamang sa Diyos. Sunod na bahagi, verse 19 hanggang 23. Verse 19, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Ang bahaging ito ay napakasimple ngunit napakaklaro. Ang buo niyang kalikasan ay mananatili sa kanyang anak. May mga pagkakataon na nais po nating makatanggap ng benepisyo. May mga pagkakataon na iniisip natin na hindi po natin makukuha ang nais natin sa pamamagitan lamang ni Jesus. Kung kaya naman naghahanap po tayo ng ibang mga bagay. At marami pong panahon ang ating ginugugol para sa ganoong mga bagay. Ngunit kung tatapusin po natin ang ating mga sarili, bakit po natin ito ginagawa? Halimbawa ay naggugugol po tayo ng oras para magbukang maganda ang ating mga katawan, nagpapapogi, nagpapaganda, magmukhang mas maayos. Bakit? Maaring dahil gusto po nating magkaroon ng magandang kinabukasan, kung kaya naman tayo ay nagtatrabaho ng maayos. Mayroon tayong mga ginagawa upang makamit ang ating nais. At may mga pagkakataon na ganito din po tayo pagdating sa Diyos. At iyon din ang problema ng mga taga-Colosas noong araw. Verse 20, at sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos ng lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagsundo sa Kanya, makikipagsundo sa pamamagitan ng pag-alay ng anak ng Kanyang dugo sa krus. Pakikipagsundo kay Hesukristo at pakikipagkasundo sa Diyos. Ito po ang napakalaking problema pagdating sa tao. Tayo ay nabubuhay sa kalit ng Diyos. May mga pagkakataon na ayaw nating manatili sa isa ng kumpanya dahil maaaring ang ating mga boss ay ayaw po tayo. Pagkatapos ay iniisip po natin na hayaan na natin dahil kahit ano namang uri ng pagtatrabaho na gagawin natin ay hindi tayo magkakaroon ng maayos na kinabukasan. At ganun din po pagdating sa mga iglesia. Bakit sila lumilipat ay dahil pakiramdam nila ay wala naman silang makukuha doon. Ganun din po pagdating sa ating mga cell group o kaya sa mga simbahan, kaya lumilipat po tayo ng cell group o kaya ng iglesia. Ngunit ang totoo po nun, ang may problema ay ang atin pong tunay na relasyon sa Diyos.
Kung wala po tayong maayos na relasyon sa Diyos, wala pong saysay kahit anuman po ang ating gawin. Ngunit ang punong problema na ito ay kaya pong resolbahin ng Diyos. Siya po ang makapagbabalik sa atin ng nararapat na relasyon sa Kanya at kay Kristo. Kung maiaayos po ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, ay ganun din po pagdating sa iba. May mga pagkakataon na kung nakikita po natin ang relasyon ng iba sa kanilang mga kakilala ay hindi maganda, maaari din po natin silang matulungan. Ang atin pong pundasyon ay dapat na maging matatag. Ikatlong bahagi, verse 24 hanggang 29. Ito po ang halimbawa ni Pablo. Nagagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo sapagkat sa pamagitan nito ay napagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan, verse 24. Ganito po nakita ni Pablo ang kanyang sitwasyon noong araw. Kanyang sinasabi na siya ay nagdudusa noon, ngunit ang pagdurusang iyon ay para sa iglesia. Kanyang sinasabi dito na kung siya man ay mabubuhay ay dapat din siyang mamuhay ng ayon kay Kristo. Kung si Kristo ay nahihirapan, dapat din siyang mapahirapan. Ibig sabihin sa kanyang paghihirap, siya pa rin ay nagdiriwang dahil iyon ay bahagi ng kalooban ng Diyos. Verse 25 hanggang 27, ako'y nagilingkod nito ng apilin ako ng Diyos upang ipayag sa inyong kanyang salita. 28, iyan ang dahilan kung bakit pinapangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming pinapaalalahanan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Alam ni Pablo ang kalooban ng Diyos. At ayon sa kalooban ng Diyos, siya nga po ay naging isang apostol. At kanya ding pinapalakas ang bawat isa sa atin na dapat nating lubos na makilala ang Diyos. Sa ating lubos na pagkilala sa Kanya, magkakaroon po tayo ng matatag na pundasyon at tayo din ay magiging tulad niya. At hilingin po natin sa Diyos na tayo Kanyang bigyan ng kalaman. Sa tuwing na pag-uusapan po natin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, ay marami po tayong mga paraan na iniisip. May mga bagay tayong pilit na tinatandaan, maging ako ay ganoon din. Ngunit kung tutuusin ang pagkilala ng Diyos, ay ng tao sa Diyos, ay wala naman pong tamang formula. Ang aking mga kamag-anak, maging ang aking ama, siya ang aking biyenan ay
may insomnia po ng ilang taon, ngunit sa kanyang pagtanggap na kay Jesus, siya ay nakilala sa Diyos at natanggap niya ang kanyang kagalingan. Ang bawat isa po sa atin ay magkakaiba. Ang bawat tao ay magkakaiba, kung kaya dapat nating hilingin sa Diyos o kaya ipanalangin sa Diyos. Nabigyan po tayo ng dunong ng kaalaman. Upang maidala po natin ang lahat sa Diyos at gagawin po natin ito ng may buong pagsisigasig. Naway tulungan po tayo ng Diyos, atin pong purihin ang Panginoon. Panginoong Jesus, kami nagpapasalamat sa iyo, ikaw ang aming tunay na Diyos. Panginoong Jesus, nais ka naming sundin dahil ikaw ang pasimula at ang wakas.
Panginoong Yesus, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Ikaw ang aming kaligtasan, ikaw ang nangunguna sa amin at siyang nagligtas sa amin mula sa kadiliman. At mga kapatid, tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Tayo ay magpasalamat sa kanyang pagliligtas sa atin pong mga buhay. Atin pong pasalamatan ng Diyos kung paano niya po tayo tinulungan sa atin pong mga buhay. Hallelujah! Panginoon, sa umagang ito ay pinupuri ka namin. Panginoon, sa libro ng Colossians, ang lahat ay tungkol sa iyo. Sa bilangguan man pa, O Diyos, maging si Pablo ay naging puno ng kapangyarihan dahil sa kanyang puso ay naroon ka. Kahit na hindi po namin nakikita ang pisikal na aspeto ng Diyos, ngunit nakikita namin ang iyong mga katangian. Panginoon, tulungan mo kami na umayon sa iyong puso. Mga kapatid, naway siya sa atin po natin ang ating buhay kung tayo po ba ay nakaayon sa Kanya. Tanging ang Panginoong Yesus lamang ang makatutulong sa atin upang maging makipagkasundo tayo sa Diyos. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, siyang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Panginoong Yesus, hindi ka namin nakita. Ngunit ang mga taong nagmamahal sa iyo ay nakita ka at naranasan ka. Maraming mga tao ang nakaranas ng iyong kabutihan. Maging si Pablo na nagsulat ng librong ito, sa kanyang paglalakbay tungo sa Damascus, nakita niya ang napakagandang liwanag. At sa parehong paraan, O Diyos, nais ka naming makita, nais ka naming makilala. Ikaw ang panganay sa lahat. Ikaw ang una sa lahat bago pa man nalikha ang lahat ng mga bagay sa mundo. Bago pa man ka namin nakilala ay may mga taong nakapagbahagi ng salita sa amin. Ito, Diyos, ikaw ay napakabuti, ang lahat ay nalikha dahil sa iyo. Ikaw, O Diyos, ang pinagmula ng lahat ng bagay, ang lahat ng mga bagay ay nalikha dahil sa iyo. Sa lupa man o sa kalangitan, nakikita man o hindi. Mga anghel man, mga demonyo man, ang lahat, Panginoon, ay nilikha mo at nalikha dahil sa iyo. Ang lahat, O Diyos, ay dahil sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami na siya sa atin ang aming puso. Panginoon, ikaw ang pinagmula ng lahat ng buhay. Nariyan ka na bago pa man ang kahit anong bagay sa mundo. Ang lahat ay nalikha dahil sa iyo. Ikaw ang puno ng iglesia. Ikaw ang Diyos na higit pa sa kamatayan, na napagtagumpayan maging ang kamatayan. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ay nasa iyo. Panginoon, tulungan mo kami
na mapagtagumpayan ang bawat sakit at karamdaman. Panginoon, ayaw namin na basta lamang maniwala o kaya magkaroon ng ideya kung sino si Jesus. Kung kaya naman, O Diyos, samahan at tulungan mo kami. Patawarin mo kami, O Diyos, sa hindi pagkilala sa iyo ng mabuti. Ikaw ang Diyos na lumilikha at Diyos na hindi nilikha. Panginoon, naway itama mo ang aming puso. Kakaunti lamang, O Diyos, ang aming nalalaman tungkol sa iyo. Panginoon, minamahal ka namin. Panginoon, kung ikaw ay nasa amin pang mga buhay, kailan may hindi kami magkukulang sa kahit anuman. At mayroon kami ng lahat ng pinakamainam na bagay. Panginoon, tangi ikaw. Panginoon, ikaw ang patuloy na nagpapalakas sa amin. Panginoong Jesus, isinakripisyo mo ang inyong buhay upang makapanumbalik kami sa nararapat na relasyon sa Diyos. Ikaw, O Diyos, ang aming minamahal. Mga kapatid, atin pupurihin ang Diyos. Atin pong isapuso ang Diyos. Tayo ay nabubuhay dahil sa Kanya, tayo nabubuhay para sa Kanya. Panginoon, ikaw ay aming minamahal. Panginoon, minamahal mo kami. Mga kapatid, tayo po ay tumayo at purihin po natin ang Diyos. Panginoon, ikaw ang aming tagapagligtas.
Panginoon, pinupuri ka namin. Panginoon, ikaw ay karapat-dapat. Ikaw ay karapat-dapat na maupo sa iyong kaharian at dapat na maupo sa trono ng aming mga puso. Ikaw, O Diyos, ang tumulong sa amin upang pagkaroon ng maayos na relasyon sa Ama. Panginoon, iyong pinakita kung anong uri ka ng Diyos sa aming buhay. Panginoon, tulungan mo kami. Nais ka naming makilala, O Diyos. Nais naming makilala ang iyong pag-ibig at ang iyong kalooban para sa amin. Mga kapatid, atin pong ipanalangin ang ating buhay, ang ating simbahan. Naway ang buong mundo, ang lahat ng tao ay mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, namin pong ipinapanalangin ng aming iglesia. Naway ang iglesyang ito ay panghawakan ng iyong mga salita, lalo na ang mga branch church. At ang lahat ay laging isa sa puso o kaya ay laging uunahin ang iyong mga salita. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat branch church na magkaroon ng puso na panghawakan ng iyong mga salita at ang iyong mga salita ang siyang maging pangunahin naming pagkain sa bawat naming buhay. Panginoon, amin din pong hinihiling na bigyan mo kami ng pagtitiis, kasiyahan sa paglilingkod. Panginoon, isinulat ito ni Pablo
nang siya ay nasa loob ng bilangguan, hindi niya babago ang kanyang sitwasyon. Ngunit, O Diyos, tinulungan mo siya na mapagtagumpayan ang lahat. At sa kanyang puso ay puno pa rin siya ng kalakasan at maging ng kapangyarihan. Panginoon, amin pong ipinapanalangin ang aming iglesia. Tulungan mo, O Diyos, ang iglesyang ito na hindi mapuno ng pagrereklamo o kaya'y kapaitan. Bagkus ay manatili lamang na napapuno ng kasiyahan o nagmumula sa iyo. Atin pong ipanalangin ang bansang ito, ang Hong Kong, dahil ngayon po ay July 1. Naway ang Hong Kong ay makapanumbalik sa kalooban ng Diyos. Dahil ito lamang ang natatanging paraan upang magtagumpay ang bansang ito. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, may atin pong pinagpapala ang Hong Kong. Ating nakikita ang lahat ng mga isla sa Hong Kong. Naway mapagpalang lahat ng islang ito ayon sa kalooban ng Diyos. Wala ng kalungkutan, ngunit ang lahat ay magbibigay kalwalhatian sa Diyos. Panginoon, pinupuri ka namin. Panginoon, naway pakinggan mo ang aming panalangin para sa Hong Kong. Panginoon, hindi lamang ang aming relasyon ang magsasayos, kundi maging ang relasyon ng bawat tao sa Hong Kong. Tayo pa ay tumanggap ng pagpapala sa ngalan ng Panginoong Hesus. Aking pinagpapala ang bawat isa po sa atin. Sa lahat ng bagay na atin pong matanggap ang kasagutan mula sa Panginoong Hesus. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, naway mapagpalang bawat isa na magkaroon po tayo ng buong pag-asa. Ang Diyos ay patuloy na maghahari po sa ating mga buhay at naway pagpalain niya ang lahat nating gagawin sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.